Ako po si Franco Salvacion. At ako naman po, si Dea E. Salvacion, ang nanay po ni Franco Salvacion. At kami ay miyembro ng Wisdom Church of Manila. December when it actually happened right in front of my eyes. Yung mommy ko, tinawag ako. Then nagulat ako, sabi ko, bakit me? Bakit me? Sabi niya, hindi ko na maramdaman yung yung kamay ko. Tapos yung dila ko lumalawit, sabi niya gano'n. Yung time na yun, nung nakita ko, hindi ko pa nakikita physically yung manifestation. Pero when I was looking at her, right in front of my eyes, I saw na bumababa yung kito niya. And then, yung kamay niya rin, nawawala na ng force. Right at that moment, I did my best and I prayed right on the spot. That time, hindi ko alam yung sasabihin ko. Kasi I was trembling. My knees are shaking. I zipped my mouth and I just prayed in tongues. Asking God for wisdom, anong gagawin ko kasi kami lang yung tao sa bahay, wala kaming katulong. For me to bring her sa hospital, malayo yung highway para madala ko siya. So, I have to bring her, really bring her. And then, I was just praying in tongues and I was calming myself para mag-calm down lang ako so I can think. Ang isang ina, kahit kailan, mahal ang mga anak. So sa pagmamahal ko sa mga anak ko, pinipigilan ko ang sarili ko ng halata niyang na nararamdaman ko. Pinipilit kong maging malakas ako. Pinipilit kong huwag niyang mahalata na yun na pala ang epekto sa akin. Tinawag ko si Franco, anak, iba na Sabi ko, iba na nararamdaman ko. Natataranta si Franco. Hindi niya alam ang gagawin niya. Dalhin na kita sa ospital. No, ayoko. Kaya ko pa to. Sabi kong ganun sa kanya. Pero nung nararamdaman ko, tumatabingi na yung aking isang labi. Dito sa kabilang to. Masama na to, anak. Sige, payag na ako. Dalhin mo na ako sa ospital. I called my sister. And when I called my sister, really did my best to bring the news na hindi siya matataranta. So sinabi ko sa sister ko, si mami may nangyari. Saan natin siya pwedeng ipa-check up? Hindi ko sinabi yung word na stroke. Wala akong inutter na word to give life to it. Before kami lumabas ng bahay, nag-book na ako ng Grab. And then, napakabilis. Nakapag-book kagad ako ng Grab, which is a miracle. Kasi matagal usually yung nakakapag-book kami ng Grab. Sinabi ko, lumabas ako, sabi ko, kailangan ko ng help. Tapos meron kami kapitbahay na tinulungan kami. Ang bilis na pangyayari, may 4 kagad na lalaki na tumulong sa akin. Binuhat namin si mami papunta sa basketball court kasi doon yung Grab. And then when I was bringing her sa court, syempre ang dami namin mga neighbors. Maraming, ano nangyari? Ganyan, mga ganong mga panic, mga words, di ba? Mga kapitbahay namin. Sabi ko, hindi po. Magbabakasyon lang po kami, may check up lang po si mami. Okay po si mami. Pinapatahimik ko yung mga tao nagde-declare ng death or ng sicknesses sa nanay ko. Even doubts and fears, talagang nire-rebuke po through God's grace. Kasi ang lagi kong sinasabi, Lord, tulungan mo ako. Hindi pa tapos ang mission ko sa mga anak ko. Huwag ngayon, huwag, please. Yan ang nasabi ko kay Lord. Namalayan ko na lang na nandun na kami sa sasakyan. Dala na ako ng anak ko, hindi ko alam kung saan natungo namin. So nandun kami sa Grab, nagtatangs lang ako, sabi ko, relax lang tayo. Our God heals, ganyan. So I was just trying to calm her down. May relax ka lang, yun lang ang naririnig ko sa kanya. Relax anak, okay ako. Yan ang sinasabi ko sa kanya lagi, para wag siya mag-alala. Hanggang sa makarating kami sa ospital, nagagawa pa niya akong biruin, nagbibiruan pa kami, pero deep inside talagang hirap ako. Hindi ko pinahalata talaga sa kanya. Nahirap na ako nung araw na. And then when we were in the hospital, nandun na kami, punta kami kagad sa ER. Habang naghihintay kami doon, kinuha ko yung booklet na binigay ng Wisdom Church of Manila sa atin, yung God's Prescription na booklet ng Wisdom Church of Manila. Instead na matakot, mag-overthink, sabi ni God, i-declare namin yung prescription, your booklet na nandun. So I was just declaring it na naririnig ng mami ko, so nakikinig lang siya sa akin. I was led to share it to someone na kapatid ko na wisdomized na
para makapag-agree siya sa akin sa healing ng mami ko. Sabi sa Proverbs 18:21, "The tongue has the power of life and death, and those who will love it will eat its fruit." Sabi nga sa Wisdom Church of Manila, we have the power to either declare life or death. Kaya very important yung binibigkas ng salita natin and even yung ina-agree natin. Ang sinasabi sa akin ni Franco na, ano man ang sabihin ng doktor sa'yo, i-cancel mo, mami. So, sinunod ko yun. If you know that that is not your portion at hindi ikaw yun, at you know that you're healed, then you will cancel it. Pero talagang napakabuti ng Panginoon. Napakabuti niya dahil lahat ng dasal ko, pinagbigyan niya ako. Kaya maraming salamat at napunta rin ako dito sa Wisdom Church. Ang Wisdom Church, natagpuan ko ang aking sarili. Sapagkat dito, ang nakita ko ang mga tao rito, nagtuturing ang parang talagang totoong magkakamag-anak. So we've been canceling and we've been declaring kami magkakapatid na ma-heal kagad si Mami because of the declaration and the faith that she has. Sabi nga ni Lord, di ba? Kung nasan yung faith mo, yun yung papantayin niya. So our faith is for my mom, not just to be healed from stroke, but to actually walk. 2 years ago, yung mami ko, I invited her sa Wisdom Church of Manila. Actually, nakakapaglakad siya. And then eventually, hindi na niya kinayang maglakad because of arthritis. Dumating sa point that we're going here na naka-wheelchair siya. So we're doing our best to bring her sa Wisdom Church of Manila para makapakinig siya ng word ni God. After 3 months, nag-go through siya ng mga therapy session and all that, watching all the videos on YouTube about healing from Wisdom Church of Manila, and we're applying it. She was able to walk. Naka-attend na siya ng church, not with a wheelchair, but without a wheelchair, kasi nakapaglakad na yung nanay ko. Full restoration. So praise God. Yes. Hallelujah. Patunayan ko na po sa inyo ang kabutihan ng Panginoon sa ating lahat. Kaya niimbitahan ko po kayo, pasyalan nyo naman kami dito sa Wisdom Church of Manila. Tara, dito na po tayo. Let's go.